Kamusta na, Scorpio? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang tema para sa reading na ito. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Scorpio? Thank you sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Ang tema na card natin ngayon ay The Devil. Mahirap talagang magkaroon ng tagumpay kapag sa paligid mo or maybe ikaw din ito na walang pagkontrol or may addiction, may panlilinlang. Mapapansin mo talaga na kahit nagpupursige ka, walang changes sa buhay mo. At saka ang ilan sa inyo tutulong ka tapos sa huli ikaw pa din yung sisisihin. At saka merong person na mas nangingibabaw kaysa sa'yo kasi alam niya kung ano yung weakness mo. Pinapaalala ng card na ito na meron tayong kanya-kanyang choices. Hindi pwedeng hahayaan mo na lang yung person mo or ibang tao na ganito yung maging trato sa iyo. At saka, merong person na ang mahal lang talaga ay material. At meron ding dark side, yung maling pag-uugali ba? Kapag nagstay ka sa ganitong sitwasyon or relationship, may hirapan ka talaga na makamit yung gusto mong progress sa buhay. Kailangan ay tulungan. Ito muna yung alamin natin, yung mystical cards. Ayan, buti na lang maganda yung mystical card mo. New beginnings. Ito ang nagsasabi na mas unahin mo yung pagmamahal, pero pagmamahal para sa sarili. Ito yung dapat mong simulan, at saka hindi talaga lahat mapoprotektahan mo. Yung protect your dreams, kung ano yung mga talagang gusto mo na makamit sa buhay, ito yung dapat mong simulan. Hindi kasi maganda na nangunguna yung priority ng iba kesa sa pangangailangan mo. Itong 3 wisdom naman, ang ibig sabihin, kailangan mong suriin yung sitwasyon na meron ka para marireveal sa'yo kung ano yung mga kasagutan sa tanong mo. Kasi guys, ang ilan sa inyo, meron ka talagang totoong pangarap. Pero dahil sa maraming nangyayari na sitwasyon at saka natatangay yung emosyon mo. Yung emosyon mo ang mas nangingibabaw. Nagugulat ka na lang din kapag ka seryoso mo nang tinitingnan yung buhay mo na bakit itong direksyon yung tinahak mo. Alamin muna natin itong angel number mo. 555. The universe is saying to you today, it's time to get excited again. I am going to surprise you. Unexpected blessings are coming your way. Let go of the stress and trust me. I'm going to rock your world. Hindi naman kailangan manghinayang sa kung ano yung nawala sa iyo. Kasi marami pang darating na mas magbibigay pag-asa. Magtiwala. Affirm, God has already prepared the way. He's just preparing you. At saka marami kang iniisip. Ito yung mas lalong nagbibigay ng tension sa iyo kung paano mo maresolbahan yung mga problems mo. Pero, pinapaalala na protected ka. At sa panahon na hindi mo maramdaman yung Diyos, binigay niya na sa'yo lahat para maprotektahan mo din yung sarili mo. Alamin natin kung bakit pinakita ang The Devil. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang
yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1-week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. 3 of Wands in reverse, the High Priestess at the Temperance. Connected itong cards mo dito sa tema na card natin. Merong pagtanggi or nawawala yung confidence mo sa mga plano mo. Kailangan ng patience sa pag-move forward kesa naman sa biglaang desisyon. Kailangan sa buhay mo ang kapayapaan at saka moderation. Ang ilan sa inyo sa career ay nagkakaroon ng delay. Ang iba naman, yung negosyo mo, nagkakaroon ng rivalry. Or nagkakaroon ka ng problema sa mga customer mo or pag-deliver. Pero dahil sa tiyaga at kasipagan, merong oportunidad na darating sa iyo. 2 cards na yung nagsasabi nito. May posibilidad na magkaroon ka ng bagong kliyente, customer. Ang ilan naman sa inyo ay magsasign ka na ng kontrata. Ang ilan sa inyo, ang tingin mo yung negosyo mo o kaya trabaho ay walang pag-asa. Pero unti-unti magkakaroon nito ng expansion, lalo na sa negosyo. Magkakaroon ng expansion sa career kasi yung career mo ang nagbibigay sa'yo ng experience. Meron ka pang magiging career. Kaya kung ano yung ginagawa mo ngayon, ipagpatuloy mo lang. Sa mga nasa relationship, kung ikaw marami kang pangarap sa buhay, gusto mo ng pag-unlad, yung person mo sapat na sa kanya kung ano yung meron siya ngayon, may trabaho man o wala. Magkaiba kasi kayo ng goal ng person mo sa buhay. At ang advice ng cards, kailangan sa relasyon nyo ay understanding at saka teamwork. Sa mga single, hindi love ang priority mo sa ngayon, pero maraming person ang nagkakagusto sa iyo. Merong person na nagkakagusto sa iyo, pero hindi niya sasabihin. Lalo na't meron naman siyang karelasyon na. Hindi pa niya nasasabi sa iyo, pero 2 kayo na nagugustuhan niya. Kaya lang yung naunang nagustuhan niya, nagpakita ng interes kaya naging sila. Ace of Pentacles, 8 of Swords at King of Wands. Ito yung maganda sa iyo kasi kahit na nagkakaroon ka ng problema or nagkakasunod-sunod man ito, hindi mo nililimitahan yung paniniwala mo at saka yung pag-achieve mo sa material na tagumpay. Kaya magtiwala ka sa sarili mo kasi meron kang kakayahan at kayang gawin para maging asensado. At saka kahit na merong hadlang sa sitwasyon mo, sisikapin mo na makipag-usap, nakadalawang cards ka na para magkaroon ng katuparan yung mga goals mo sa buhay. Kasi klaro na sa isip mo kung ano talaga yung gusto mong makamit. Sa financial, ito na yung panahon na mareresolbahan mo yung mga problems mo sa financial. Merong hindi inaasahan na financial na darating, ang ilan sa inyo may papasukin kang investment, ang ilan magkakaroon ng bagong negosyo. At dahil sa mga plano mo at saka yung pagiging determinado sa goals, mas magkakaroon ka ng maraming pera. Kahit na nakatatlong cards ka na feeling mo trap ka sa situation, huwag mo tong isipin. Mas isipin mo yung mga pangarap mo or goals na para masolusyonan yung mga problems mo.
Ang ilan sa inyo sa relationship, nakatatlong cards ka na kahit na hindi maayos yung relasyon nyo ng person mo, ang gusto mo ay magkaroon ng tahimik at happy na family, kahit na maging matagumpay ka. Gusto mo pa rin na kahit na matagumpay ka, na mapanindigan yung mga naunang napagdesisyonan mo. Ang ilan sa inyo sa relasyon, kung ano man yung decisions mo, ay susuportahan ka ng person mo. Ang ilan na nasa relationship, nagkakaroon kayo ng problem ng person mo kasi isa sa inyo may pagka-immature. Pero merong person na tutulong sa inyo para maayos nyo yung problem. Sa mga single, may very promising na relasyon na darating sa buhay mo. Pero ang ilan, ikaw yung magiging problem. Kung hindi ka ready ma-in love, huwag ka munang pumasok sa relasyon. Kahit na gaano man kaseryoso itong person. Kasi, ikaw lang din yung magiging problem. Kasi yung potential person, hindi siya yung person na nagmamadali. Ipapaubayan niya sa kung ano yung nakatadhana. Ipa-priority niya yung nangyayari ngayon at sa bawat araw. King of Swords, Eight of Pentacles, at Four of Wands. Ito naman yung outcome. Itong mga cards na ito ay paalala sa iyo na kapag gusto mong matupad yung goals mo or maipagpatuloy, kailangan ng disiplina at saka focus. At saka nakadalawang cards ka na rin na marunong kang mag-share ng blessings na nagkaroon ka. Hindi naman lahat matutulungan mo or hindi naman lahat maibibigay mo. Pero magiging inspirasyon ka nila. Sa health ay healthy ang pangangatawan mo. At saka wag mong hayaan na bumigat yung timbang mo. Mag-exercise ka. O kaya maglakad-lakad ka sa mall, wag na sa labas kasi masyadong mainit. Importante kasi na ma-refresh yung isip mo, hindi puro trabaho lang. Ang ilan sa inyo makaka-recover, magiging stable ang kalusugan, ang iba naman ay magiging successful yung surgery mo. Nakatatlong cards ka na meron kang potential person na makikilala. Pero itong person na to ay matulungin sa pamilya. Pero isa talaga ito sa katangian na nagustuhan mo sa kanya. Habang unti-unti mo siyang nakikilala, mas lalo mong naiisip na magkaroon ng committed na relasyon sa person. Sa mga nasa relationship, pinapakita pa rin dito yung tema na card na The Devil, na meron talagang person na gusto niya siya yung masusunod. Umiinit yung ulo ng person mo kasi wala ka ng time sa kanya. Pero papanatilihin mo pa rin na maging maayos ang relasyon nyo kahit ganito yung behavior ng person mo. Itong Queen of Cups, wala namang masama kung ang pipiliin mo ay yung puso mo. Pero kailangan may abilidad ka na makontrol yung emosyon mo at saka kung paano mo susolusyonan yung problem. Piliin mo kung ano yung kailangan at saka tama. Lalo na kung meron kang dalawang desisyon na kailangan pagdesisyonan. Itong Page of Wands ay magiging busy ka sa karir mo o kaya negosyo. Ito kasi yung oportunidad para sa abundance. Nakadalawang cards ka na para sa bagong simula at saka challenges na darating. Pero madali mo na lang itong masolusyonan. Itong Ten of Swords naman, naka-4 na cards ka na pagdating sa mga desisyon na gagawin mo, hindi mo kailangan madaliin. Maraming challenges, opportunities na magbibigay ng success sa iyo.
panglimang card na ito na kailangan na take your time sa mga decisions na gagawin para tamang journey ang tatahakin mo.